Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, may lumabas na video si Saldi. Kunin natin pag-uusapan. Kasi same pa rin eh. 'Di ba? I mean, wala namang groundbreaking dun sa pangatlong video. Kasi sa totoo lang, hindi ko naiintindihan bakit kailangan chap-chapin yung paglabas nun eh. Then meron siya sinasabi doon na na bago daw siya mapatay, kailangan mailabas yan. Kung ganun, edi sana isa-isang video, nilabas mo na lahat doon. Hindi na kailangan bitin-bitinin pa kasi yung pagbibitin-bitin, ano ka, vlogger? Or ano ka, director na gumagawa ng series? 'Di ba ang probinsyano, ano yan, binibitin-bitin ka niyan pagka para abangan mo ng abangan. Parang yun eh, walang sincerity kasi yung video. Sa totoo lang. Kahit pa sabihin mong kahit pa sabihin mo, let's say, magiging fair naman ako. Sabihin na natin totoo yung info niya. Pero the fact na chap-chapin mo pa yon na hindi ko nakukuha eh. Parang galawang vlogger kasi yun eh. Hindi siya kung yun ay gusto mong maisabi sa bayan yung katotohanan, huwag mong bitinin. Isang bagsak. Kaya lang, tapos chinap-chap niya pa, eh wala rin namang no. Anyway, proceed tayo dito sa nagsagawa daw ng political rally. Yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Sa 3-day rally pala ere. Itong protesta kontra katiwalian. Ilantan! Ilantan! Panagutin! Panagutin! Ito ang panawagan ng mga dumalo sa... Pero parang ang konti, no? Hindi naman sa pag-aano. Ang ina-expect ko, pero madami din naman, oh. Pero hindi ganito kadami yung, I mean, ganito ka onte yung ina-expect ko. Ina-expect ko talaga, pero madami pa rin naman. Ng araw, ng 3 araw na rally for 3 transparency days? for a better democracy ng grupong Iglesia ni Cristo sa harap ng mga anomalya sa flood control projects. Ayon sa Manila City Government, ay as of 4 p.m. ay nasa 300,000 na ang bilang ng mga dumalo. Madami din pala. Madami din. Ayon sa NCRPO ay nasa 1.3 hanggang 1.5 million na katao ang inaasahan nila. Inulan at inaraw na ang mga dumalo na umaga pa lamang ay nagsimula na magsadatingan dito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Pero meron din na kagabi pa ay nandito na. May ilan na iba na tiya na himatay pero mabilis naman silang natugunan ng mga emergency. Si Marcoleta, oh. Personalidad na nakita na rin tayo dito tulad nitong si Senador Dante Marcoleta at ang dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Salvador Panelo sa talumpati ng isa sa mga ministro ng Iglesia na si Ginoong Bienvenido Santiago Jr. Ang sabi nila, hindi raw nila hangad na patalsikin ang gobyerno. Ang panawagan. So ito nagpo-protest sila regarding dyan sa kontra katiwalian na yan. Then dito sa pagdating sa social media, ang daming nagmamak sa kanila, no? May gusto lang akong anuhin dito. Kasi meron ako nabasa dito na na post, 'di ba? Dito sa parang ano yata ito ng Pinklawan eh. Page ito ng Pinklawan kasi puro mga regarding sa ano ba, saan ba dito? Parang minamak nila yung ito katulad nito, no? Oo nga, binoto namin si Marcos Jr. Kaya kami na rin ang magpapaalis. Ito, sinare ito ng Pinklawan page eh. 'Di ba? If you're not with us, then step out of the way. Why are you protecting him? Dahil ayaw nyo kay Sara. So, may 32 million votes siya, ilan lang ba kayo? Sabi gano'n nung nagpost, sa dami nyo, wala pang 100 ang nagrarally ngayon si Liwasang Bonifacio. Hindi, ito no, yung regarding dyan, yung nagmamak ang dilaw, tandaan nyo, mga dilaw na kababayan ko at mga Pinklawan, marami ng chance ang binigay sa inyo. 'Di ba? Tungkol sa Pilipinas. At hindi nyo napabuti ang Pilipinas. Huwag nyo sasabihin na na during the time nila Noynoy, nila
mababait ang politiko. Ang corruption ay nag-i-exist noon pa. 'Di ba? Maybe yung pagtakbo ni Leni Robredo kasi dati noon. Kasi parang nababasa ko kadalasan parang sinisisi nyo rin ang INC na 'di ba sinuportahan sila BBM, sila yung mga nanalo no, karamihan daw ng nasa corrupt na listahan ay sinuportahan ng INC. Para bang ang pinalilitaw nila yung mga natalo ay hindi corrupt. Sure ka? Masyado namang mataas ang kaya ayaw ko talagang kahit kailan nagkakaroon ng kulay ang politics eh. Kasi sa totoo lang, yung pagkakabuking ng iba ay wini-weaponize ng ibang partido para sila naman ang maging magaling sa paningin ng tao. Na kung tutuusin, wala namang perpektong gobyerno. 'Di ba? Sa panahon ko may mga dilawan nga na drug lord, 'di ba? Sila Parohinog. May mga may mga tiwali din niya. Huwag niyo kaming bubulshitin. Panahon ni Noynoy, walang korap. Panahon ni Cory, ni kung sino man yung mga mga nakaraan. Come on. 'Di ba? Huwag naman tayong parang mga sa totoo lang, yung ang hindi ko nagugustuhan mga pinklawan, yung sinisisi niyo yung tao eh. 'Di ba? Sinisisi niyo na parang sinasabi niyo kasi kayo binoto niyo yung mga yan, bla 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 bla. Hindi niyo naiintindihan na kaya nila kayo hindi binoto dahil sa ganyang ugali niyo rin. Let's say sabihin natin na si Leni Robredo ang pinaka-perfect talaga dapat manalo nun. Ayoko namang niya dahil lawyer naman si Leni Robredo, malay mo naman, 'di ba? Pero the way nyo kasi i-market si Leni Robredo, yung formula kasi ng mga pink nun, sa totoo lang, kaya halimbawa, let's say sabihin na nga katulad sinabi ko, no? Let's say sabihin na natin si Leni Robredo ang pag-asa ng bayan that time, na sana binoto, 'di ba? Yun kasi ang narrative na naririnig ko sa mga pinklawan ngayon eh. Yun sana ang binoto nyo, di sana hindi tayo nagkakaganito. Parang ganun yung dating eh. Yung pagkakaintindi ko eh. Kung ganun pala, di sana ginalingan yung pangangampanya kay Leni Robredo. Ano kasi inatupag nyo nung Sa totoo lang, kung binoto ng tao sila Marcos at sila Sara Duterte, kayo din na may kasalanan eh. Masyado kasi kayo elitista dati nun. Di ba? Tandaan nyo, ang election kasi ay numbers game. Talagang mambobola talaga dapat kayo ng tao nun. Hindi ko nga alam, ang tatalino nyo, hindi nyo makonvince yung mga tao that time eh. Tapos, pag hindi kayo pinakinggan, sasabihin nyo pang bobo. Abay, kahit ako din naman. Sabihan mo kung bobo, hindi talaga kita suportahan nun. Diba? Pero yung mo, simpleng mamamayan, pagka nakita nyong pro-BBM, sasabihin nyo bobo. Numbers game ang eleksyon eh. Kailangan ang goal nyo, yung mga supporter ni Bongbong, makuha nyo yun dapat. Huwag nyong i-insultuhin. Diba? Sa totoo lang, kung sinasabi nyo si Leni Robredo sana na kayo rin ang may kasalanan kung bakit hindi binoto yung manok nyo. Kasi mga matapobre kasi kayo. Nakikita ko yung the way kayo makipag-argue dati, yung para bang pagkausap nyo, halimbawa, supporter ni Duterte kausap nyo, parang pinalalabas nyo lagi sila ang pinakabobong tao sa buong mundo. Yes, sabihin na natin na talaga may Pinoy, ako nararanasan ko din yan eh, na pagbobo ang kausap. Pero kasi katulad ng sinabi ko, numbers game ang eleksyon. Yung mga bobong sinasabihan nyo, need nyo makuha yan. Need kayong iboto niyan. Yun ang hindi nyo ginawa. Kasi nga, most of you, mga konyo-konyo, diba? Alam mo naman ang narrative dito sa Pilipinas, mahirap, diba? Utak teleserye. Doon kayo nag-lack.
Tapos mga kabataan pa na ano na supporter nyo pa, akala nyo kung sino pang mga matatalino. Tandaan nyo, no, yung mga pinklawan na ano na Gen Z na supporter ni ano, yung mga sinasabihan nyo kasing tanga ay matagal nang nabuhay sa mundo yan. Kayo bago pa lang. Experience pa lang sa buhay, talo na kayo diyan. Maybe do sa decision making, no, na kung sinong iboboto. Medyo ano nga naman 'yon, medyo kasi nga 'di ba? Yung gusto nilang mangyari sa Pilipinas, yun ang lumalabas sa bibig nila Marcos noon. Nila Duterte. Kaya sila yung binoto. Yun ang lumalabas kasi sa bibig nila eh. Yung mga promises na yon na gusto nila makamtan. Kasi mahabang panahon silang, mga boomer kasi ito eh. Mahabang panahon silang nabuhay, yun ang gusto nilang makamtan sa Pilipinas. At yun ang naririnig nila kaila Sara Duterte at Marcos. Hindi nyo masisisi na yun ang iboboto nila. Ang problema kasi sa nangyari sa inyo, nung nilalaban nyo si Leni Robredo, panay kayo rin magsabi na ang tatanga ng mga supporter ni BBM, ang tatanga ng supporter ni Sara. Eh syempre, magagalit sa inyo yung mga tao, hindi talaga kayo iboboto nun. Na kung paano nyo sila makukuha, hindi ako political expert, hindi ko alam, pero dapat hindi nyo ginagawa yung ginawa nyo noong nakaraang eleksyon. Ngayon, kung sa 2028, kung balak nyong iluklok si Leni Robredo, sila Kiko Pangilinan, kung mapagde-decide nyo, patatakbuhin nyo sila, baguhin nyo na yung formula nyo. Baguhin nyo na yung mga let me educate you, yung mga ganon. Huwag nyong i-Englishin, lalo na yung mga magsasaka nating may hirap kasi nabuhay tayo sa teleserye eh. Pag mga Englishero kasi, ano yan eh, image ng villain yan sa teleserye eh. Hindi uubra yung mga ganyan sa mga mahihirap. Ang mahihirap kasi emotion ang nila eh, kinakapitan eh. Diba? Dapat kaya nga nag-work si Duterte nun eh. Yung pagiging palamura ni Duterte kasi ganun ang attitude ng majority ng mga nasa laylayan. Parang nakita nila kay Duterte no na parehas ito natin. 'Di ba? Parang ganun yung nakita nila, yung tatay-tatay. 'Di ba? Eh kayo kasi mga pasosyal kayo. Okay, masasaktan nyo naman talaga eh. Alam mo, sasabihin ko sa inyo, sasabihin ng iba, kababawan naman sila. Ganun talaga. Kasi hindi mo nakukuha talaga. Sa totoo lang, yung mga datas na ipipresent nyo sa mga butanting Pinoy, wala namang pakialam ang Pinoy dyan eh. Let's say, sabihin mo na totoo yung mga datas nyo, o sa panahon ni Noynoy, ganito, ganyan. Walang pakialam Pinoy dyan. Mas importante sa Pinoy yung magaling sumayaw. Kaya yun ang hanapan nyo ng kumbaga, yung mga ganong kabababaw, dapat kahit papaano may diskarte kayo sa mga ganon. 'Di ba? At habang ginagawa nyo yung kababawan na yon, unti-unti nyo iparamdam sa kanila yung ito, katulad na naman yan, sisi na naman kayo na sisi sa mga tao. Hindi, kahit ako, mabubwisit ako dito sa post mo na to, kahit pasabihin mo na si Leni Robredo ang dapat iboto pag nababasa ko tong kaelitistahan nyo na to, mabubwisit ako. Hindi magandang diskarte ito eh. Yung sasabihan mo na naman itong mga supporter ni Marcos na ba't konti lang kayo, ba't nag-fail yung rally nyo, yung mga ganyan. Kaya nga, ang i-acto natin kasi parang maging one tayo maging Pilipinas, hindi divided. Yan ang nagpapatalo sa atin, yung pagiging divided natin. Diba? Kung ako masusunod yung halimbawa, maging accommodating pa rin kayo. Maging accommodating. Kasi katulad ng mga post nitong dilaw na to, bakit mo naman ni Real Talk kakampi mo noon? Wag mo nang kalkalin yan. Ito ang mahirap sa mga bobong pinklawan. Sorry ha.
mga bobong pinklawan, sisisihin nyo yung ang mga tao nagkakamali talaga yan eh. Huwag nyong iduldul sa pagmumukha nila na nakasalanan din nila. Where in fact, kasalanan nyo. Ganyan ang attitude nyo eh. Katulad yan si Jam Magno to, di ba? Bakit mo ni Real Talk Girl, mga kakampi mo noon? Wala kang pakialam. Gumagawa ng yung tao eh, ng inaakala niyang tama. Yung kampi-kampi na yan, tanggalin nyo yan. I hope you get my point, no? Kasi the more na lagi nyong nilalagyan ng grupo-grupo ang bawat Pinoy, yung gusto nyong pagbabago sa Pilipinas, hindi mangyayari yan. 'Di ba? The more na kayo ay loyal sa kulay-kulay, matagal ko na sinasabi yan eh. Walang naidudulot yan. Yang loyal sa kulay-kulay na yan. Kasi ano yung mga magiging, paulit-ulit na lang ako eh. Ano magiging problema niya kung lagi kayo loyal dyan sa kulay na yan? Let's say ako ay kakampink, no? Pag dumating ang time na mayroong kakampink na politiko na nagkaroon ng iskandalo or corruption, mapipilitan ka ipagtanggol yan, maniwala ka sa akin. Di ba? Tamo yung yung mga DDS. Sobrang defender sila, diehard Duterte supporter. Kahit sometimes yung mga galawan ni Sara Duterte, medyo sablay-sablay na, nakukumpel silang pagtanggol si Sara Duterte. Kasi nga yung grupo-grupo na yan nasalot talaga sa Pilipinas eh. Yung pagkakaroon ng grupo-grupo na yan, bakit hindi ang maging grupo-grupo tayo, lahat tayong mga botante? Hayaan natin yung mga politiko na ibenta yung sarili nila sa atin. Kung sino iboboto natin. Wag na tayo magsuportahan pa. Ang pinaka way dyan siguro nakikita ko, iba na yung mga partido-partido na yan eh. Yun lang naman tingin ko, no? Kasi dyan sa kampihan na yan, kahit ngayon nakikita mo yung investigation sa flood control, hindi sila nagkakaisa eh. Biruin mo, ito si Marcoleta, ipipilit nila sila ganito lang ang kakasuhan. Ito namang sila Hontiveros, ipipilit nila yung 2016 hanggang 2022. Na instead lahat yan, dapat covered lahat yan. Di ba? Kanya-kanyang kampihan eh. Tignan mo kung paano mag-spread ng hate yan. Yan DDEBs. Pero mo tawagin mong DDEBs. Na instead yung mga DDS na yan na naghahanap ng katotohanan, i-guide nyo na lang. Huwag nyo na insultuhin. Diba? At the end of the day, kailangan nyo ng boto ng mga DDEBs na yan dahil yan yung madami eh. Yan totoo itong sinabi ni Greco Belhica. I hope the invitation for Mayor Leni Robredo to join the EDSA rally reaches walang kulay at partido, sama-sama laban. Totoo. Ewan ko, ba't nagtatawanan kayo na ganyan? Diba? Ewan ko, bahala kayo. Hindi matatapos ang problem ng Pilipinas kung silipan kayo ng silipan ng kung sino ang tanga-tanga, sino ang inconsistent, 'di ba? Tandaan nyo ha, kapag ganyan ang attitude nyo, hindi kayo mananalo sa election. Yang lagi nyo imamak yung yung kalaban. Kahit sa DDS din kung imamak nyo rin yung kakamping. Pero mas prominent sa mga kakamping itong attitude na ganito eh. 'Di ba? Yung mga kabataan na na nandito sa labas ng yan. Yung narinig ko usapan nila na akala mo kung na pa lang
Kaga-graduate mo lang, akala mo alam na ang proseso ng pagpapatakbo ng buong Pilipinas kung magsalita. 'Di ba? Ay naku. Anyway, mga kababayan ko, 'di ba? Bahala kayo diyan. 'Yun lang ang masasabi ko. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.